Nagbabala ang Commission on Elections na maaaring kasuhan ang mga kandidatong nagsinungaling sa kanilang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE. Kabilang narito ang detalye sa campaign donations. Si Luisa Erispe sa sentro ng balita. Papanagutin ng Commission on Elections ang mga kandidato noong 2025 elections na nagsinungaling sa kanilang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE. Ayon mismo kay Chairman George Erwin Garcia, sinisimulan na ng Political and Finance Affairs Department nila ang pagbusisi at pag-isa-isa sa mga isinumiting SOSE ng mga kumandidato nitong nagdaang eleksyon. After po yung aming investigasyon na ginawa doon sa contractors ay at noong 2022 at 2025, mas maganda pong sabihin na tinitingnan na namin individually yung mga SOSE patungkol sa deklarasyon, tamang deklarasyon na isama ba o hindi na isama. Bukod sa ginawa na nilang pagsilip noon sa mga donasyon ng mga government contractors, binubusisi na rin nila kung mayroon bang undeclared campaign donations na posibleng galing sa umano'y anonymous donors. Para naman magawa ito, pinag-aaralan na ng COMELEC kung saan hihingi ng kopya ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng mga kandidato. Pinag-aaralan na po namin kung paano yung request na gagawin. Ito po ba ay gagawin sa ating sa mismong ahensya kung saan kabilang yung mismong personalidad na naturing o kung ito ba ay dapat i-request namin sa ating pong Office of the Ombudsman. So ang sabi po talaga doon ay dapat idetalye ang lahat-lahat ng nagbigay, idetalye ang lahat-lahat na tinanggap at idetalye din yung lahat-lahat na pinagkagastusan nung pera na tinanggap o yung perang galing sa personal na pondo. Kung mapatunayan namang nagsinungaling ang isang kandidato sa kanilang SOSE, bagamat hindi nila mapapatanggal sa posisyon, lalo na ang mga senador at kongresista, pupuntiryahin naman ng COMELEC na makapagsampa ng kasong kriminal sa kanila. Ito ay election offense na may parusang pagkakakulong ng 1 hanggang 6 na taon. Wala pong pinagkaiba doon sa election offense na 1 to 6 years imprisonment. At syempre, kung mali po yung informasyon, yan nga po ay perjury din. At the same time, kung sakasakali, pwede rin po yung mag-classify as falsification of public document. Nagpaalala naman ng COMELEC sa mga kandidato, maging maingat at siguraduhing totoo at tama ang inilalagay sa SOSE, lalo na sa mga susunod pang eleksyon. Paki-review mabuti, patingnan sa ating pong mga accountant, sa ating pong mga abogado, kung tama yung ating deklarasyon. Lalo na yung mga prohibited na hindi pa pwedeng magbigay ng donasyon, at the same time, yung pong mga excess na donasyon, at the same time, yung mga pangalan na dapat ay nakasulat, entities man, korporasyon, individual na nakasulat, doon sa Statement of Contributions and Expenditures. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.